Magandang hapon, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, December 10, 2024. Sa kasalukuyan nga ay itong shear line patuloy pa rin ang epekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon at itong Northeast monsoon nakakaapekto sa Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Central Luzon at itong Easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko nakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Inaasahan nga natin na itong shear line ay magdadala pa rin ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pati na rin mga isolated thunderstorm at makulimlim na panahon sa Calabarzon. Kabilang na nga yung mga nasa northern part ng Bicol, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, pati na rin sa Marinduque, Oriental Mindoro, Bulacan at Aurora. Northeast monsoon naman o amihan yung magdadala ng maulap na papawirin na may mga ulan sa may Cagayan Valley, sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Mas magandang panahon naman ang inaasahan natin sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, kabilang na nga ang Metro Manila, kung saan may mga tsansa lamang tayo na mga mahinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may mga tsansa naman tayo ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Sa kasalukuyan rin naman ay wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Meron din tayong nilabas na weather advisory kung saan ngayong araw hanggang bukas ng hapon inaasahan natin yung mga malalakas to intense rains sa lugar ng Camarines Norte at Quezon. Kapag heavy to intense rains, asahan nga natin yung numerous flooding events, lalo na sa mga area na urbanized, low-lying or near rivers at landslide likely sa mga moderate to highly susceptible areas. Moderate to heavy naman ang mga pag-ulan sa Aurora at Camarines Sur, so possible ang 50 to 100 millimeters of rain. So kapag moderate to heavy, localized flooding posible sa mga areas na urbanized, low-lying o malapit sa river at ang landslide ay likely sa mga highly susceptible areas. Bukas naman ng hapon hanggang Thursday ng hapon, heavy to intense na mga pag-ulan sa Quezon ang ating inaasahan. Moderate to heavy naman sa Aurora, Isabela at Camarines Norte. And on Thursday afternoon to Friday afternoon, moderate to heavy na mga pag-ulan sa Quezon at Aurora naman ng mga lugar. Kaya ingat lalo na yung mga inuulan ng mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya mga pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, inaasahan pa nga rin natin na itong shear line ay posible pa rin na magdala ng mga paulan at mga isolated na thunderstorms sa hilagang bahagi ng Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, pati na rin sa may Aurora at Quezon area. Sa Cagayan Valley naman, pati na rin sa may silangang bahagi ng Cordillera Administrative Region, posible magdala din ng mga pag-ulan itong Northeast monsoon o amihan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Central Luzon at sa Ilocos Region at nalalabing bahagi din ng Cordillera Administrative Region, partly cloudy to cloudy skies naman ang inaasahan natin na may mga tsansa na may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay posible naman ang mga thunderstorm, though fair weather conditions ang ating inaasahan. Agwat ang temperatura bukas sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, 16 to 23 degrees Celsius sa may Baguio at 21 to 30 degrees Celsius sa may Tagaytay. 23 to 30 degrees Celsius sa may Lawag, 23 to 27 degrees Celsius sa Tugigaraw at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. 24 to 31 degrees Celsius sa may Puerto Princesa at sa Calayan Islands ay 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon bukas sa may Visayas at Mindanao area, asahan natin for tomorrow sa silangang bahagi ng Mindanao, posibleng maging maulan at may mga kasama itong thunderstorm. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, mas magandang panahon yung inaasahan natin, pero may mga tsansa pa nga rin ng mga localized thunderstorms. Sa Iloilo, Metro Cebu at Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius agwat ng temperatura. 25 to 32 degrees Celsius sa may Davao, pati na rin sa may Zamboanga, at sa Cagayan de Oro naman ay 25 to 31 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa, pero ingat pa nga rin sa papalaot sa Northern Luzon at sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan.
Para sa 3-day weather outlook na ating mga pangunahing syudad, sa Metro Manila at Baguio, inaasahan na nga natin sa susunod na 3 araw yung fair weather conditions, pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Pero sa Legazpi, Thursday to Saturday, posible nang maging maulan, nakalat-kalat at may mga tsansa rin ng mga localized thunderstorms. 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura sa Metro Manila, 16 to 23 naman sa Baguio at 24 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi. Sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, inaasahan nga natin tuloy-tuloy ang fair weather conditions pero may mga tsansa pa nga rin ng mga localized thunderstorms. Sa Metro Cebu, 32 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura, 25 to 32 degrees Celsius sa Iloilo City at sa Tacloban City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Inaasahan naman natin sa Metro Davao at Zamboanga City, Thursday, Friday, posibleng maging maulan, pero pagdating naman ng Sabado ay naasahan na natin yung pagganda ng panahon. At sa may Cagayan de Oro City, Thursday to Saturday, patuloy nga ang fair weather conditions at may mapulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Davao, 25 to 33 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Sa may Cagayan de Oro City naman ay 24 to 32 degrees Celsius at sa may Zamboanga City ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:28 ng hapon at sisikat bukas ng 6:10 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.